ay 13 local leaders mula sa Pilipinas ang ipinadala sa bansang Thailand para sa isang foreign study mission doon. At isa sa mga nakilahok dito ay si Nunungan Lanao del Norte Mayor Marcos Mamay. At makakasama natin siya ngayon dito live sa studio. Magandang umaga, Mayor Mamay. Welcome po dito sa Rise and Shine. Morning. Kasi good morning po. I would like to take this opportunity na pasalamatan ng team po natin for this opportunity na makapanayan po ninyo. So that para kahit paano ma-eri po natin kung ano yung mga information about sa municipality Nunungan po. Okay, Mayor, bago po ang lahat, ano po ba itong ginawa ninyong foreign study mission sa Thailand o itong tinatawag na Adaptive Governance and Innovation for Local Executives? Yun po. Yung pong Adaptive Governance and Innovation for Local Civic Executive is a program that is designed for local civic executive to equip them with knowledge and experiences that they could apply in their respective areas of responsibilities. So just recently po, March 9 to 16, the Development Academy of the Philippines and as well as the Foundation for the Thailand Productivity Institute organized a foreign study mission that is sponsored by Senator Francisco Tolentino to selected local civic executive for a foreign study in Thailand para magkaroon po kami ng experiences sa Thailand saka yun po madala natin sa Pilipinas para ma-apply po natin, ma-adapt po natin kung anong meron po sa kanila. Lalo na sa turismo po. Well, very progressive rin kasi ang Thailand. Magandang gayahin nga rin natin. Pero, Mayor, paano po ba napipili ang mga local leaders na nakasama po dito sa Agile? At sino-sino po ba ang mga nakasama dito? Actually, yung 13 po kami napakaswerte po namin. Actually, hanggang ngayon, hindi po namin alam kung paano po tayo napili. But then, sa pagkakalam po namin, siguro yung mga malakas po, yung potential when it comes sa turismo. So, yun po. Isa po doon, yung Vice Governor ng Bohol. Alam niyo po natin ang Bohol kung gaano kalakas yung turismo doon. Pangalawa, yung Mayor din ng Dumaguete, Mayor ng Iloilo. Sa mga kapwa mayors po sa buong Pilipinas, 13 po kami lahat. Okay, so 13 po kayo. Gaano po katagal itong naganap na pagpunta nyo sa Thailand? At bukod po doon, ano pa po yung mga activities na ginawa ninyo sa ilalim po ng Agile? Ayun nga po, March 9 to 16 po, it took 7 to 8 days po na nag-undergo po kami ng foreign study mission po doon sa Thailand. So, bakit po napili ang Thailand? Kasi alam po natin, Thailand po, if I'm not mistaken, top 4 po yun sa buong mundo when it comes sa influx ng turista na pumupunta sa Thailand. So, napakaganda po. Okay, Mayor, ano po ang mga natutunan nyo dito sa foreign study mission na ito na paniguradong magagamit nyo po sa inyong panunungkulan bilang Mayor po ng Nunungan? Okay po, so napakaganda po yung experiences po natin sa Thailand. So what caught my attention there is that yung provision po, yung accessibility when it comes sa halal products and services. Pero yun po, ikukwento ko, naging proud po kami na nakita po namin yung kaibahan doon sa Thailand saka dito sa Pilipinas. Unang-una, bigyan po tayo ng sample doon. Sa mga mall kasi makikita mo doon, nakalinya po yung mga halal restaurant po doon. Unlike dito sa Pilipinas, wala po tayo makikitang halal restaurant sa mga mall. Pangalawa, yung sa mga airport or sa mga public nandoon yung mga prayer room para sa mga Muslims. So hindi po sila ma-deprive yung mga Muslim brothers and sisters natin na pumunta sa mga countries po. So yun po ang kaganda sa Thailand. At saka yung provision po ng mga halal foods. So wala po makitang pork doon sa let's say sa River Cruise, diba, eat all you can doon. So walang pork po doon. So napaka-safe po para sa mga Muslims. Wherein yun po ang pinakamaganda sa tourism na dapat tutukan po din natin, para hindi ma-deprive yung mga Muslim brothers and sisters natin. So sana magawa po natin dito sa Pilipinas. Sinabi kanina ni Mayor na doon daw sa area kasi niya matindi ang ecumenism ng mga Muslim at ng mga Kristiyano. Talagang kumbaga they really live with respect dun sa mga kultura. Kaya malaking bagay nga talaga siguro na natuto po kayo sa Thailand. Yes, napakaganda ng experiences po, malaking experiences po natin that we could possibly apply, adapt po para dito sa Pilipinas. Maganda yung sinabi niya, sa Thailand, sa mga malls, sa mga public places, may nakahiwalay na mga restaurant for halal foods, Gayun din, may mga mosque din, even sa mga commercial buildings. Yes, po. So paano natin i-adapt dito sa Pilipinas yan? Paano kayo makikipag-ugnayan? Halimbawa sa mga private sector, mga may-ari ng malls at mga plazas. Yung sa Mindanao kasi, na-apply po natin yan, Makikita po natin dyan, lalo sa Cagayan de Oro kasi dyan po tayo. So mga malls po, nandun po yung natin, mga prayer room sa mga bawat malls. Pati po yun sa mga colleges and universities, may mga prayer room din po. Kahit mga Christian University,
Catholic University and colleges, meron po tayong mga pre-room doon. So kaya nga napakaganda po, no? So makikita po natin, visible yung mga Muslim brothers and sisters natin, mga estudyante. Kasi yung nga po, yung accessibility when it comes sa halal products and services po. Well, matindi yung integration talaga nung pareho. Mga Yung diversity Kristiyano, po na diversity, no? Okay. May iba naman po tayo. Kamusta na po ba ang nunungan ngayon at ano po bang mga kasalukuyang programa po isinasagawa niyo po dito sa munisipalidad ninyo? Oo nga po, no? Ang dami mga proyekto po na nangyayari. Ongoing pa po ng mga project na ginagawa natin sa nunungan, knowing the fact na tayo po, this is my last term. So yung mga promise po natin sa mga constituent natin na before mag-in yung term natin, fully implemented na po yung mga promise natin. Unang-una, I would like to take this opportunity na pasalamatan yung national government at saka sa provincial government headed by Governor Anging Quibra sa Dimaporo for all the provision, no, na-realize po ang lahat. Unang-una yung accessibility that is worth 1.5 billion worth ng completing na national road connecting 3 municipalities in Lanao del Norte. Pangalawa yung electrification. Actually kasi knowing the fact na nunungan, na-deprived when it comes to peace and development. So now, at least, naka-level up na po ang municipality of Nunungan. Okay, so nagkaroon ng mga Yes, kalsada accessibility. papuntang Nunungan, nagkaroon din ng electrification. Yes po. So ilang percentage po yung may kuryente na sa Nunungan? Actually, along the highway, tapos sa po, hanggang lake po yun. Wow, So that is amounted to 68 million po. Yun yung accessibility again, yung 1.5 billion. Pero bukod po dito, no, nabalitaan din namin, ang dami ginagawa ni Oo. Mayor. Meron Jack din kayong of all upcoming trades. movie. So ano po ito? Oo nga po, no? So, yun po ginagawa po natin. Kasi bilang isang advisor ng Actors Guild of the Philippines at Showbiz Industry Alliance, so ang advocacy po natin is paano tayo makatulong sa showbiz industry, sa movie industry. So gumawa po tayo ng pelikula. That is, actually kasi nagawa ang movie na to after a series of guestings po natin sa national to international stage. So di came up with the idea na why not make a movie kasi kapili-pelikula po daw yung buhay ko. From that is my story since childhood until becoming a public servant. So that is entitled Mamay, the Great Man of Nunungan, no? Ipapalabas na po next month, starring Jeric Rabal, Aramina, Victor Neri, Polo Rabales, TG Marquez, Ron Angeles, kasi Julio Diaz, at marami pa pong iba. That is directed by Neil Bubuitan. Apo. Sa cast niya, parang feeling ko action film ito. Kaya nga eh. Diba? Yes, Alam mo, may part idea action. na ako dahil na-interview ko rin siya sa The Chat Room. Kung alam ko na yung somehow yung buhay ni synopsis. Mayor Mamay. Okay. Pero bukod dyan, Oo. mayroon pang libro na upcoming Ang dami talagang release ng ginagawa libro. ni Yes. Ano po ito? That is pugilist po, no? That means fighter po. That is gawa po natin, no? Libro. So, printing po tayo ngayon sa India. So, next month, ipapalabas din po, sabay po ng movie natin. Wow. So, abangan po natin, no? Takilikin po natin yung book natin that is entitled The Pugilist. I can imagine how exciting yung buhay ni Mayor. Thank you Dahil po, thank you po. naging movie na, naging libro pa. Well, muli ay nakasama natin ngayon si Mayor Marcos Mamay. Maraming salamat po sa pagbabahagi po sa amin dito sa RSP ang inyong life story at the same time mga nagawa niyo po. Maraming Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat din po. Thank you so much.